Please down. Honorable Vice President Jejomar Binay, His Eminence Gaudencio Cardinal Rosales, His Excellency Edward Joseph Adams, Mayor Alfredo Lim, Mrs. Nina Colden Solars, Archbishop Socrates Villegas, Dr. Ramon Sin and other relatives of the late Cardinal Sin, former Vice President Chufisto Gingona, Congressman Amado Bagatsing, Commissioners of the EDSA People Power Commission, Secretary Armin Luistro, Secretary Babe Singson, Chairman Sixto Brillantes, our bishops, clergies, and other religious leaders, teachers and students, officials and employees of the City of Manila, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Hinihirang po natin sa araw na ito ang kadakilaan ni Jaime Cardinal Sin. Marapat lamang po na ngayon sa anibersaryo ng EDSA ay kilalanin natin ang kanyang rebulto dahil na rin sa ginampanan niyang tungkulin sa sambayanan. Sariwain po natin sa EDSA. Nakita natin ang mga simpleng tao, nakamaong at t-shirt, walang armas, humaharang sa tangke, mga rosaryo at bulaklak, sinabit sa baril. Mga madre at pare, nakaluhod at nagdarasal, pinigil ang mga truck na puno ng armadong di umano'y loyalista. Sa EDSA, nakilahok ang mga sundalo, aktivista, taong simbahan at karaniwang taong bayan, mga taong iba't iba ang pinanggalingan ngunit isang adhikain, ang itigil ang pangangapi ng may kapangyarihan at ang paglalapastangan sa tangal ng bayan. Ipinakita natin sa napakarami pang ibang bansa, posible ang mapayapang himagsikan. Iyan nga raw po ang pamana ng Pilipino sa buong mundo. At mahalaga ang ginampanang tungkulin ni Cardinal Sin upang gisingin ang taong bayan at patiklupin ang diktadurya. Natapos sa loob ng ilang araw ang revolusyon sa EDSA. Pero alam po nating lahat ay mahaba ang ginawang paglalakbay ng pambansang konsensya. Noong Pebrero ng 1,986, halos 21 taon na pong nakaluklok sa kapangyarihan si Ginoong Marcos. Halos 14 na taon mula na idineklara ang batas militar at 2.5 taon mula nang paslangin ang aking pong ama. Matagal din pong nagtiis ang taong bayan at marahil nag-abang ng pagkakataon upang magtipon laban sa pag-aapi. Dahan-dahan ang naging pagising ng Pilipino. At kung ano po ang kanilang dinaanan, iyan din marahil ang dinaanan ng ating butihin at minamahal na Cardinal Sin. Hindi naging agaran ang pakikilahok niya sa oposisyon. Binigyan niya ng pagkakataon si Ginoong Marcos na magpatupad ng reforma at pagunlad. Ngunit, unti-unti, nang nakita niyang hindi na maaaring maging santuaryo ng mga naapi ang simbahan, nang nakita niya na kailangan na ring tambalan ng pagkilos ang pagdarasal, nang hayagang sinuway ng diktadurya ang taong bayan sa harap ng lahat na ito. At sa kabila ng peligro sa kanyang mismong buhay at sa kanyang pinapastulan, pinili ni Cardinal Sin na makialam at makilahok. Maaari siya nagpatuloy sa landas ng pananahimik. Maaari siyang nagwalang kibo. Ngunit nang nanawagan siya sa Radyo Veritas na protektahan ng mga reformistang sundalo na nasa Camp Aguinaldo at Crame, hindi sa pamamagitan ng DAS, kundi sa pamamagitan ng pananalig, pagdarasal, pakikiisa at pagmamahal, tumaya si Cardinal Sin sa landas ng pakikilahok. Hindi na bali ang banta sa kanyang buhay at hindi na baling kalabanin ang malakas na kaaway. Alinsunod, marahil, sa mga turo ng Second Vatican Council, isinubuhay niya ang kaisipang kailangan makialam sa buhay panlupa dahil direkta itong tumatalab at may epekto sa buhay espiritual. Paano nga bang mananawagan na magtiis lamang at magdasal kung isusubo na lang na kanyang sinasakupan ay ninanakaw pa? Kung kumakalam ang sikmura, paano hindi babalutin ng pait ang puso? Alam po ni Cardinal Sin, hindi may titiwalag ang mga pangyayari sa lipunan mula sa dikta ng ating konsensya.
Pamana po niya sa atin ang kaisipang hindi taliwas ang landas ng kapayapaan sa landas ng pagbabago. Na ang landas ng pananalig at ang landas ng pakikilahok ng pagkilos para sa ating kapwa, ng pagsagot sa tawag na ating konsensya ay iisa lamang. Kalayaan po ang naging hantungan ng landas na pinili ni Cardinal Sin. Kalayaan na ating pinaghahawakan, ipinagdiriwang at lalong pinatitingkad ngayong anibersaryo ng EDSA. Ito rin po ang kalayaang ipahiwatig ang ating mga opinyon at makipag-usap sa gobyerno nang hindi binubusalan, tinatakot o binabantaan ng karahasan. Kalayaang makipagdiskurso nang hindi isinusumpa. Bagkus ay may tiwala sa kabilang panig. Buo po ang aking pananalig na ang diwa ng pakikipagtulungan ay hindi kailanman malulunod sa ingay ng mga gustong makipagbangayan lamang. At kahit pabaminsan ay hindi nagkakatugma ang ating mga pananaw. Alam kong gaya nung nangyari sa EDSA, nagkakaisa tayo sa ating layunin, sambansang malaya sa kahirapan at patuloy na naglalakbay sa tuwid na landas tungo sa pagbabago at patas na pagunlad. Iyan po sana ang maging pamana natin sa mga susunod na henerasyon ng Pilipino. At hayaan niyo pong idiin ko lang. Tayo po'y nagkaroon ng mapayapang himagsikan. Ako po'y nagkaroon at sa kasalukuyan, meron po ako isang security na kabilang doon sa mga Marines na ipinadala sa EDSA. Ikinukwento po niya sa akin na siya, 10 na kanyang mga kasamahan, ay tinakot. Sinabi sa harapan raw po na nagkalat ang sangkaterbang Alex Bongkayo Brigade. Karamihan po ng kanyang mga pinangungunahan ay hindi pa ho ganap na Marines nung panahon na yun. Trainee pa lang po sila. Tinakot na, may nakalimot pang pakainin, hindi raw po bababa sa 14 na oras na hindi sila nakatikim ng pagkain o inumin. Takot, ninenervyos, gutom, mainit na siyempre ang ulo, at talaga lalo ka nagtataka, paano nga ba tayo nagkaroon ng mapayapang himagsikan? Siguro po, kung ang mga nanguna ng revolusyon na yun ay puro kapusukan ng dibdib lang ang pinairal, hindi po naging mapayapa yan. Pero meron tayong mga kinikilalang bayani natin, tulad ni Cardinal Sin, na siya pong ginamit ng pong may kapal para tayong lahat po ay mabigyan ng diwa ng pagmamahal sa ating pong kapwa. Revolusyon at pagbabago nagmula sa pagmamahalan, talaga naman po nagkaresulta ng mapayapang pagbabago. Gamitin po natin yang parehong pananaw na yan dahil hindi pa ho tapos ang laban. Hanggang may gutom sa bayan po natin, hanggang merong walang katiyakan o walang pagkakataon ng masenso, hindi pa ho tapos ang laban natin. Pagtulungan po natin to at talagang sigurado na ang tagumpay. Magandang umaga po. Maraming salamat sa lahat. Sir, may po.